إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ang lahat ng papuri at pasasalamat pagbabalik loob ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon ng lahat ng nilalang. Papuri ko si Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat tayo ay kanyang pinahintulutan na makapagsalita ngayong gabi at nang sa ganon makapagbahagi ng kakaunting aral hingil sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos, walang ibang dapat sambahin maliban si Allah subhanahu wa ta'ala. At ako'y sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang huling propeta at kanyang huling sugo. Mga kapatid sa Islam, ang pag-uusapan natin ngayon ay patungkol sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang napili kong paksa sapagkat tayo ay nasa bansang Pilipinas at alam naman natin na tayo ay napapaligiran ng mga shirk o ng pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon tayo pumasok sa araw na kung saan ito'y pinagdiriwang, ginugunita na ito daw ang araw na kung saan kamatayan, no? Kamatayan, pagpapahirap sa isang dakilang propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala na si Isa alayhi salam. Kung magkagayon pa man, bilang paglilinaw, hindi tayo umaatake sa kung sino man, kung ano man pananampalataya, no? Tayo ay nagpapahayag ng ating paniniwala hingil kay Isa alayhi salam. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, "Baligu anni walau ayah." Magparating kayo mula sa akin kahit isang ayah mula sa banal na Quran. Ano ba naman kung banggitin natin, i-share natin kung sino nga ba sa atin sa pananampalatayang Islam si Isa alayhi salam o ang dakilang propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung tayo magbabasa ng isa sa mga hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam, dumating sa kanya si Jibril, nagtanungin siya ni Jibril alayhi salam, sabi sa kanya, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." "Ya Muhammad, akhbirni 'anil iman." Sabihin mo sa akin ang tungkol sa iman o sa pananampalataya. Nang sagutin siya ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmal akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Ibig sabihin, una roon ang paniniwala sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tanging isa si Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat yun ang pinapakilala ng banal na Quran. "Qul hu Allahu ahad." Sabihin mo, Muhammad, siya si Allah subhanahu wa ta'ala ang nag-iisa. At pagkatapos ang paniniwala sa mga malaika, sa mga anghel na nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala, at ang paniniwala sa aklat na mga ipinahayag ni Allah, at kabilang dito ang ebanghelyo ni Isa alayhi salam, at ang paniniwala sa mga mensahero ni Allah subhanahu wa ta'ala, at kabilang din doon si Jesus Christ o si Isa alayhi salam, at ang paniniwala sa araw ng paghuhukom, at ang paniniwala sa mga bagay na itinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala, ito man ay mabuti o masama. So, kung titingnan natin, kabilang sa binanggit sa ating pananampalataya, paniniwala sa mga aklat, yun yung ebanghelyo ni Isa alayhi salam, kabilang doon yun, at ang paniniwala sa mga kanyang mensahero, at doon ay kabilang din si Isa alayhi salam. Ano ang patunay na si Isa alayhi salam ay isang dakilang propeta ni Allah at siya'y binigyan ng aklat? Qala Allah Ta'ala, binanggit ni Allah sa banal na Quran sa Suratul Maryam, ng panahon na inuusig si Maria ng mga tao nung panahon niya, siya ay tinanong, kumbaga siya ay inuusig, pinagbintangan siya naman na isang maruming babae. Nang pinagbintangan siya ng maruming babae, sila may kasunduan ni Allah na siya ay hindi makikipag-usap o magsasalita sa kahit na sino man. Kaya sa mga pagkakataon na yan, tinuturo niya ang sanggol, si Isa alayhi salam. Tinuturo niya at sabi ng mga tao, paano kami makikipag-usap sa isang batang musmus pa lamang o sa isang bata na nasa duyan? At doon nagsalita si Isa alayhi salam, pinagtanggol niya ang kanyang ina sa kapahintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sinasabi doon, "Qala inni Abdullah, ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya." Napakalinaw, Allahu Akbar. Kaya sa Islam, ang isang Muslim ay hindi nalilito hingil sa kanya
no? Papakilala niya nung siya ay sanggol pa, ako ay lingkod ni Allah, ako ay alipin ni Allah, at ako'y binigyan ng aklat. Ano yung aklat na ibinigay sa kanya? Yung ebanghelyo. At ako ay kanyang ginawang isang propeta. Napakalinaw. Allahu Akbar. Hingin naman sa usapin na ito, na siya ay tinatangkilik, siya ay sinasamba, no? Siya ay dinadakila, siya ay ibinibilang o ipinapantay sa dakilang tagapaglikha. Subhanallah na yushrikun. Ha? So kung titignan natin ang banal na Quran, napakarami. Kung titignan natin ang banal na Quran, sinasabi ng banal na Quran, wama qataluhu, wama salabuhu, walakin shubbiha lahum. Sapagkat ngayon, ito ang kanilang mga ipinagdiriwang, ang pagpapahirap, ang pagkamatay ng dakilang propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Kaya naman mga kapatid, kung titignan natin ang kasaysayan ng ipahayag ni Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat sila ng mga Hudyo ay nagmamalaki na kanilang napatay daw ang Mesaya. Ang Mesaya, si Jesus na anak ni Maria. Ngunit ito'y pinabulaanan, binigyan linaw ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ano kanya sinabi? Katiyakan na ang Mesayas na si Jesus na anak ni Maria, katiyakan na siya ay hindi nila nagawang mapatay at ibayubay sa krus. Bagkus siya ay iniangat ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung gagamit tayo ng comparative religion, mga kapatid, maging sa Biblia po, siya ay hindi namatay. Ha? Teka. Ha? Comparative religion tayo. Wait lang. Sige. Buti kabisado ko yung verse. Sa Hebrew chapter 5 verse 7, kung sino man na merong Bible sa inyo dyan, no? Sa mga pagkakataon na yon, siya ay nananalangin sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. At siya ay dininig dahil sa kanyang banal na pagpapasakop. Kaya kamakailan may nakausap ako, sabi niya, sa paniniwala ko kasi si Isa alayhi salam o si Jesus Christ, siya ay ibinigay ng Diyos para tubusin ang mga kasalanan ng mga tao. Ito ang kanyang paniniwala. Ngunit ito ang aking tugon. Kung siya ay ibinigay para sa kasalanan ng mga tao, bakit nung sa pagkakataon na siya ay nagdarasal na iligtas siya sa kamatayan, sapagkat yun ang salvation eh. Kapag hindi siya namatay, walang kaligtasan ng tao. Ha? Pero kung titingnan natin ang Biblia, sinasabi ng Biblia na kung siya mismo, si Jesus Christ, na siya'y nagdasal, nanalangin sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan at siya'y dininig dahil sa kanyang banal na pagpapasakop. Kung titignan natin, siya ay dininig ang kanyang panalangin. Ha? Kaya sa atin sa Islam malinaw, hanggang ngayon naniniwala tayo na siya ay hindi papatay at siya'y naghihintay kung kailan siya pababalikin ni Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo. Ha? Kaya mga kapatid, pinagpauna ko ito sapagkat tayo'y pumasok sa araw na kung saan baka meron pang mga bagong yakap yan sa Islam, bagong balik Islam na nalilito, no? Na kung saan may hangover pa pagdating sa salvation sa pagkapako ni Jesus Christ. Sa atin sa Islam, wama qataluhu, wama salabuhu, walakin shubbiha lahum. Katiyakan ang Mesaya si Jesus na anak ni Maria, siya ay hindi nila nagawang mapatay at ibayubay sa krus. Ha? Allahu Akbar. Kaya napakalinaw mga kapatid. Ngayon, kung titignan naman natin ang aral na dala-dala ni Isa alayhi salam, yun ay tauhid, ang kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat yun naman ang mga ipinag-utos ni Allah sa kanyang mga propeta, sa kanyang mga ipinadala na mga mensahero. Ha? Ayun ang inutos ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga ipinadala. Mga kapatid, sinasabi sa isang aklat na pinamagatang tanong at sagot na isinalin sa wikang Pilipino, at ang aklat na ito ay isinulat ni Sheikh Abdul Aziz bin Muhammad Ash-Shalan, na kung saan pinaloob niya rito ang aklat na Talatul Usul at Al-Qawaidul Arba'ah na sinulat ni Sheikh Al-Imam Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab. Okay? Ang tanong, kabilang sa tanong dito na matatagpuan natin, bakit natin kailangan pag-aralan ang tauhid o ang kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala? Di ba meron tayo tauhid al-uluhiyya, al-rububiyyah, asma wa sifat. Diba? Pero sa sagot na nakalagay rito sa tanong na ito, dahil ang tauhid, ito ang siyang pinakapangunahing pundasyon ng relihiyon, at dahil dito nilikha ni Allah ang jin at tao, siya'y nagpadala ng mga mensahero at ipinahayag ang mga aklat, ang mga kasulatan sa layuning ito. Ha? At nagkaroon ng dalawang hantungan. Ano yung dalawa na yun? Yun ang paraiso at ang impyerno. At nahati ang tao sa dalawa, Muslim at hindi Muslim. Ha?
Kagaya ng binanggit ni Allah sa banal na Quran, A'udhu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sabi ni Allah, hindi ko nilikha ang jin at tao maliban na sila ay sumamba sa akin. So napakalinaw, kaya mga kapatid, pansinin niyo, sa atin na sa Islam, subukan niyo magtanong sa mga kaibayo natin na pananampalataya. Subukan niyo magtanong, bakit ka nilikha? Bakit ka nilikha? Tanong mo. Pero sa atin sa Islam, bakit nilikha? Bakit tayo nilikha? Qala Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sabi po ni Allah sa banal na Quran, hindi ko nilikha ang jin at tao maliban na sila ay sumamba sa akin. Ipinagutos ba ni Allah na siya ang sambahin? Sinabi ni Allah sa Surah An-Nisa, chapter 4, verse 36 ng banal na Quran, sambahin ninyo si Allah at huwag kayong magtambal ng ano paman sa Kanya. Napakahalaga ng utos na ito mga kapatid. Sapagkat ito, kapag dito sumablay ang isang tao sa pagsamba sa nag-iisang Diyos na tunay, ito ay maaari niyang ikapahamak at maging dahilan ng kanyang pananatili sa naglalagablab na apoy ng impyerno. Sinabi ni Allah sa banal na Quran, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Sabi ni Allah, at kami ay hindi nagpadala ng alinmang sugo na nauna sa iyo o Muhammad, maliban kami ay nagpahayag sa kanya na walang Diyos, walang ibang dapat sambahin maliban kay Allah, kaya ako ay inyong sambahin at wala nang iba pa. Allahu Akbar. Pakalinaw Kaya minsan, tatanungin tayo, may utos ba sa Quran na sambahin si Allah? Yes, napakarami. Pero kung tayo maghahanap, may utos ba ang Nabi Isa alayhi salam na siya ay sambahin? Allahu Akbar, magkakaroon tayo ng problema. Malaking problema ito mga kapatid. Sapagkat nang siya ay tanungin, pakinggan nyo o Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay iisa. Maging si Santanas, sa Panginoon mo ikaw sasamba at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Allahu Akbar mga kapatid. Naway, nakukuhaan natin ng aral yan. So gaano kahalaga ang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala na tanging isa, na kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang tayo sasamba. Sinabi ni Allah sa banal na Quran, wa id qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunay la tusyrik billah inna shirka ad-dhulmun adim. At banggitin mo o Muhammad nang si Luqman ay magsabi sa kanyang anak na lalaki habang ito ay kanyang binibigyan ng payo, habang pinapayuhan niya ang kanyang anak. Ano ang sabi niya? La tusyrik billah. Huwag kang magtambal ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Katotohanan, ang pagtatambal ay isang malaking kamalian. Ito ang pinakamalaking kasalanan mga kapatid. Ito ang pinakamalaking kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sumamba ka sa iba, maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nang mag-akibat ka sa Kanya ng ibang Diyos na ihalin tulad mo siya, bigyan mo siya ng kapantay. La ilaha illallah. Sinabi ni Allah sa banal na Quran, at katiyakan, ito ay ipinahayag na sa iyo o Muhammad. Sabi kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi rito, at sa mga sugo na nauna sa iyo. Ibig sabihin, maging ang mga naunang propeta na ipinadala ni Allah subhanahu wa ta'ala, ganon din ang ipinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya napakalinaw, ang mga propeta ay hindi nagkakaiba-iba ng turo. Kung sisilip tayo sa ibang kasulatan, kung sisilip tayo sa ibang scriptures, maging ang Biblia ay nagtuturo ng pagsamba sa nag-iisang Diyos na tunay. Pero ano sinasabi rito sa banal na Quran? Ya Muhammad, sabi rito, katiyakan na ito'y ipinahayag na sa iyo at sa mga sugo na ipinadala ni Allah na nauna pa sa iyo. Ano yun? Siya sabi rito, na kung ikaw ay magtatambal ng ano paman kay Allah, lahat ng iyong mga gawain ay magiging walang kabuluhan. Katiyakan ikaw ay mapapabilang sa mga talunan. So pinapakita sa aya na ito na kung ang isang tao ay sasamba sa iba, magtatambal ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, lahat ng kanyang mga gawain, lahat ng kanyang mga pagsusumikap, lahat ng kanyang mga gawain, ito ay mapapawalang bisa. Sayang. Diba? Sinabi ni Allah sa banal na Quran, katiyakan, sa Surah An-Nahl, verse 36, at katiyakan aming ipinadala sa bawat pamayanan
ang isang sugo na nag-aanyaya. Ano ang inaanyaya? Ano ang turo na ipinadala ni Allah subhanahu wa ta'ala? Ano ang turo? Na sambahin nga ninyo si Allah at iwasan ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ano ang utos? Tauhid ba? Sa kaisahan ba ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pagsamba ba sa kaisahan ni Allah? Yes. Kaya hindi tayo nalilito mga kapatid. Alhamdulillah, no? At tayo pinatnubayan ni Allah sa matuwid na landas. Sabi rito, kabilang sa kanila ay yung mga napatnubayan ni Allah at kabilang din sa kanila ay yung mga nararapat na mapaligaw. Kaya humayo kayong magsipaglakbay sa mga lupain at inyong tunghayan kung paano ang naging wakas ng mga nagsipagtakwil sa katotohanan. So, naway nakukuha natin ng aral ito mga kapatid. So, sinabi sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man mata yushriku billahi shay'an dakala an-nar. Ang sino mang namatay nang sumasamba sa iba maliban kay Allah, siya ay papasok sa naglalagablab na apoy ng impyerno. Wa qultu anna man mata la yushriku billahi shay'an dakala al-jannah. At kung sino man ang namatay nang siya'y sumasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi siya nagtatambal, siya inabutan ng kamatayan na siya hindi nagtatambal ng pagsamba kay Allah, si Allah lang ang mga sinamba niya, siya ay papasok sa paraiso. Sino nagsabi? Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito yung natatagpuan natin sa Sahih Bukhari. Okay. Mga kapatid, isang araw, si Mu'ad radiyallahu anhu, siya ay kasama ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabi rito, ya Mu'ad, hal tadari ma haqqullah ala al-ibadi wa ma haqqul ibadi ala Allah? Ya Mu'ad, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam mo ba kung ano ang karapatan ni Allah sa kanyang mga alipin? At ano ang karapatan ng mga tao kay Allah subhanahu wa ta'ala? Sinabi ni Mu'ad, qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Si Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang minsahero ang higit na mas nakakaalam. Sabi ni Mu'ad. Titignan natin mga kapatid, mga katangian ng mga sahaba. Mga katangian ng mga sahaba, kapag ka hindi nila alam yung sagot, no? Tignan niyo sinasabi nila, maging sa isang hadith, mula sa isang riwaya, mula sa riwaya ng Imam Muslim, sa hadith na dumating sa kanya si Jibril alayhi salam. Natanungin niya si Omar, ya Omar, kilala mo ba kung sino yung umalis na yon? Yung nagtanong na lalaki, yung pag-alis ni Jibril alayhi salam. Maging si Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Si Allah at ang kanyang mensahero po ang higit na mas nakakaalam. Ito'y binibigyan ko ng linaw, pipahapyaw, no? Bilang pagpapakumbaba na kung halimbawa meron tayong nakita sa isang masjid, jamaah, at alam natin na may mas karapat dapat na sumagot doon, no? Bilang paggalang, ipaubaya natin siya sa mga mas mahal. Okay? So balikan natin to. Sabi ni Mu'ad, si Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang mensahero ang higit na mas nakakaalam. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katunayan, ang karapatan ni Allah sa kanyang mga alipin ay sila na sumamba sa kanya at hindi magtambal ng ano paman kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano ang karapatan ng mga tao kay Allah subhanahu wa ta'ala? Kung gagawin nila ayon, ang karapatan ng mga tao na yun, nagawin nila yun. Yung bagay na yun, yung pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. At kung yun ay gagawin nila, sila ay hindi parurusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Napakalinaw ng pagtuturo sa atin sa pananampalatayang Islam. Na kung saan binibigyan din, mapa-Quran, mapa-hadith, ito'y nagtuturo ng pagsamba sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Agaya na lamang ng aral na makukuha, kabilang sa mga aral na makukuha natin dito. Ang shirk ay mapanganib. Ang pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, mapanganib. At ito ay, kung ito ay hindi pagsisisihan ng isang tao, ito ay hindi, kung ang isang tao ay hindi magsisisi sa kasalanan na ito, siya ay hindi mapapatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag siya inabutan ng kamatayan. At ito ay hindi kagaya ng mga ibang kasalanan na kapag nagawa mo,
at ikaw ay nagtauba o ano pa man, ikaw ay patatawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang dalil na hindi pinapatawad ni Allah ang shirk? Qala Allah Ta'ala, Inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa may yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Sabi ni Allah sa banal na Quran, katotohanan si Allah ay hindi nagpapatawad sa isang nagkasala ng pagtatambal sa Kanya. Ngunit Kanyang pinatatawad ang anumang kasalanang mababa kaysa riyan sa sino mang Kanyang nais. At kung sino man ang magtambal ng iba, maliban pa kay Allah, sumamba sa iba, bukod kay Allah subhanahu wa ta'ala, katiyakan siya ay nakapaglubid nga ng isang napakalaking kasalanan. Allahu Akbar, mga kapatid. Kaya naman, qala Sheikh Salih ibn sinabi ni Sheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan hafidahullah, napakahalaga nito mga kapatid kung gaano kahalaga ang tauhid, ang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi rito, la faidata min salati biduni tauhid. Walang saysay, walang pakinabang ang sala kung wala ang tauhid, ang kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. La faidata min siyami biduni tauhid. Walang pakinabang ang siyam, ang pag-aayuno, kung wala ang tauhid. La faidata min zakati biduni tauhid. Walang pakinabang ang zakah kung wala ang tauhid. La faidata min hajj biduni tauhid. Walang pakinabang ang hajj kung wala ang tauhid. La faidata min jami'il a'mal biduni tauhid. Walang saysay, walang kwenta, walang kwenta ang lahat ng mga gawain kung wala ang tauhid. Mahalaga ba? Mahalaga ba ang tauhid, ang kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala? Yes, napakahalaga po mga kapatid. Maging ang ating mga pantas, ang ating mga ulama, ito ay kanilang binibigyan ng diin. Kaya ang mga kapatid, okay. Ngayon ay yung Semana Santa. Ito yan pagdiriwang ng mga Christian para sa paggunita sa kamatayan, pagpapahirap, pagtubos ng kasalanan. Allahu Akbar. Ang dakilang propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala na sinamba ng mga iilan, sinamba ng mga tao. Yan yung sinabi ni Allah sa banal na Quran. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwal Masih ibn Maryam wa qala al-Masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum innahu ma yushrik billah. Allahu Akbar. Faqad haramallahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Anong sabi ni Allah? Ito sa pananalita ni Isa alayhi salam, ni Jesus Christ, nung siya'y nangangaral pa sa mundo. Nung nangangaral pa siya sa mundo, ito ang kanyang sabi. Katiyakan na nakagagawa ng pamumusong. Sila na mga nagsasabi. Imagine mo, nagsasabi ka pa lang. Sinasabi mo pa lang. Nakagagawa ng napakalaking pamumusong. Sila na nagsasabi na si Allah subhanahu wa ta'ala ay siya ang Mesayas, na si Jesus na anak ni Maria. Samantalang ang Mesayas ay nagsabi, si Isa alayhi salam, si Jesus Christ. Ano ang kanyang sabi? O mga anak ni Israel, inyong sambahin si Allah, ang aking Panginoon, at inyo rin namang Panginoon. At sino man ang magtambal ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, sumamba sa iba maliban kay Allah. Kanino pananalita ito? Kay Isa alayhi salam, kay Jesus Christ. Tingnan niyo sinasabi niya, sino man ang magtambal ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, katiyakan sa kanya nga ay ipagkakait ang paraiso. Haram sa kanya ang paraiso. Allahu Akbar. At ang kanyang magiging tirahan ay ang naglalagablab na apoy ng impyerno. At para sa mga mapaggawa ng kamalian, sa kanila nga ay walang makatutulong. Allahu Akbar. Napakalinaw ng kanyang ng pananalita na kung saan binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. Isa ito sa mga milagro ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung halimbawa na lamang, kukuha tayo ng isang Kristiyano at pagkatapos ipakukwento natin sa kanya ang talambuhay ng mga propeta, Propeta Abraham, Moises, David, Solomon, Noah, Jesus Christ, 'di ba? Kung ipapakwento natin sa kanya, makakapagbanggit siya ng mga mga ilang detalyado, pero hindi detalyado. Kristiyano na yun, ano na yun? Christian. Na kumbaga, ang kanyang base ay Bible. Pero tingnan nyo ang himala ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siya ay isang
Ano yung sa ano, yung Quraysh. Isa siyang Quraysh. At siya ay walang background sa mga naunang propeta. Pero nakakapagtaka, siya ay nagkuwento ng detalyadong talambuhay ng mga propeta. Ha? Siya na yun na Quraysh, na hindi siya Christian, hindi siya Hudyo, na pero bigla niyang kinuwento ang mga talambuhay ng mga propeta ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya mga kapatid, ano yung sinabi ni Allah sa banal na Quran? "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Hindi ko nilikha ang jinn at mga tao maliban sila ay sumamba sa akin. "Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun." At wala akong hinahangad mula sa kanila na anumang panustos, sabi ni Allah. At wala akong hinahangad na ako ay kanilang pakainin. Katotohanan si Allah, siya ang laging nagtutustos, ang matatag at nagtataglay ng lahat ng lakas sa lahat ng mga bagay. Allahu Akbar. Lastly, bago tayo magtapos, sa isang aklat na pinamagatang Nawaqid al-Islam, okay, na sinulat ni Sheikh Muhammad Abdul Wahhab Sulaiman at-Tamimi, no? Sa una, sinasabi dito, a'lam anna min a'dami nawaqid al-Islam 'ashara. Al-awwal, ash-shirku fi ibadati Allah Ta'ala. Sinasabi rito, alamin ninyo ang kabilang sa 10 pinakamalalaking nagpapawalang bisa ng pagiging Muslim o sa Islam. Ano ang pinakauna rito? Una rito ay ang pagtatambal kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang magtambal ka ng pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Una yon. Ano ang katunayan? La yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika lima yasha. Sabi ni Allah, katotohanan ay si Allah ay hindi nagpapatawad sa isang nagkasala ng pagtatambal sa kanya. Ngunit kanyang pinatatawad ang anumang kasalanang mababa kaysa riyan sa paraan na kung ano man ang kanyang nais. Pero kung yung isang tao ay nagtawba, nagbalik loob kay Allah Subhanahu wa Ta'ala habang siya pa ay nabubuhay, siya ay patatawarin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. May kapatawaran na mamaya babanggitin natin yan. Sa kasunod, wa minhu azdabahu li ghairillahi kaman yadbuhu lil jin aw lil qubur. Kabilang rin pala rito sa nagpapawalang bisa ng pagiging Muslim, kabilang dito ay ang paghahain sa iba maliban pa kay Allah, tulad ng nag-aalay sa isang jin at sa libingan. Mag-aano na ako ay pagpapauna ko na, baka meron pa sa inyo dyan, may hangover pa sa mga pamahiin o sa mga dasal-dasal sa kubur. Tandaan niyo sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a huwa al-ibada. Ang panalangin ika ay pagsamba. Kaya kung ang isang bagay ay dinadalanginan mo at pagkatapos sasabihin mo na ay respeto lang, ito ay malaking kasinungalingan. Sapagkat kung ang isang bagay ay dinadalanginan mo, hinihingian mo, yan ay shirk, pagtatambal kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ano sinabi ni Allah? Manalangin kayo sa akin. Katotohanan, manalangin kayo sa akin, at kung ano man ang inyong panalangin, yan ay aking diringgin. O kumbaga si Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nakaririnig. Siya ang nakaririnig ng lahat ng mga panalangin ng mga tao. Allahu Akbar. Lastly, sinasabi dito, bainahu wa bainallahi wasa'ita yad'uhum wa yas'aluhumul syafa'ah wa yattawakkalu alaihim. Sinasabi dito, sino man ang gumawa sa pagitan niya at ni Allah ng mga tagapamagitan na dinadalanginan niya at hinihingian niya ng pamamagitan at siya'y nagtitiwala sa kanya, ano sabi rito? Katotohanan siya ay nakagawa, nagkasala ng kufur. So, binabanggit ko ito mga kapatid bilang pagpapaalala una sa aking sarili. Na naway nakukuhaan natin ng aral ito. Ngayon, papaano kung ang isang tao ay nagtauba, nagbalik loob habang siya ay nabubuhay? May kapatawaran pa kaya siya? Tingnan niyo isa sa mga hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na matatagpuan sa Riyadhus Salihin sa volume 1, na kung saan binanggit sa hadith na yon, may isang tao na gustong magbalik loob. Siya ay nakapatay ng 99 na tao. At nung siya ay nakapatay ng 99 na tao, gusto niya magbalik loob, gusto niyang magtauba. Ngunit sa mga ganung pagkakataon, sila na mga nalugmok sa kasalanan, hindi naman nila alam kaagad kung ano ang gagawin kapag gusto niya magbalik loob. Kaya ang ginawa niya, nagtanong-tanong siya.
O may napagtanungan siya. Sabi niya, gusto ko magbalik loob kaso ang napapatay ko is 99 na. Mapapatawad pa kaya ako? Sabi nung pinagtanungan niya, 99 na pala yung napapatay mo Wala nang kapatawaran yan. Kaya ang ginawa niya, yung pinagtanungan niya na yun, pinatay niya, ginawa niyang pang 100. So, naglakad-lakad ulit siya, naghanap ulit siya ng kanyang pagtatanungan. May napagtanungan siya, gusto ko magtawba, gusto ko magbalik loob. 100 na yung napapatay ko. Mapapatawad ba ako? May pag-asa ba ako? Ano ang sabi? Yes, meron. Yun ang sinabi ni Allah sa banal na Quran La taqnatu min rahmatillah. Huwag kayong mawalan ng pag-asa sa awa at sa habag ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nung tinuro sa kanya nung tao na yon, pumunta ka sa lugar na yon, doon nila sinasamba ang nag-iisang Diyos na tunay, doon nila ginagawa, doon sila humingi ng mga kapatawaran, habang siya papunta roon, siya ay inabutan ng kamatayan. Ngayon, may dumating na malaika. Pagdating ng isang malaika, kukunin siya, dadalhin siya sa impyerno. Bakit? Kasi hindi pa nagbabalik loob to Hindi pa nagtatauba. Hindi pa nakapagbabalik loob. Kaya kukunin ko na to. Hanggang sa may dumating na isang malaika ulit, dumating ang isang anghel. At pagkatapos, kukunin niya, dadalhin niya sa paraiso. Bakit? Magtatauba na to Magbabalik loob na. Ngayon, nagtalo tong dalawang anghel. Nagkaroon sila ng diskusyon hanggang sa may dumating na isang anghel at sabi, sige, ganito gawin natin. Sukatin natin kung saan siya malapit. Kung saan siya malapit na patutunguhan, sige, dun siya mapupunta. Ngayon, tinignan. Sinukat. Kung siya ay mas malapit doon. Nung sinukat na, in-adjust ni Allah subhanahu wa ta'ala ang sukat. Siya ay mas malapit doon sa kanyang patutunguhan, sa kanyang pagbabalik looban, sa lugar na pupuntahan niya upang magbalik loob. Hindi siya malapit dito sa kanyang pinanggalingan, sa pinagawa niya ng mga kasalanan. Kaya siya ay pinatawad pa rin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Gaano kahalaga ang pagpapatawad, mga kapatid, o ang pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa isang hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa riwaya ni Imam Muslim, ang isang tao, kapag siya'y nagtatawba, ang isang alipin ni Allah, kapag siya ay nagbalik loob kay Allah, higit na mas natutuwa si Allah kaysa sa isang tao na naglalakbay sa disyerto na nawalan ng kamelyo at pagkatapos bigla niyang nakita ang kanyang kamelyo nang hindi niya inaasahan. Imagine kung ikaw nawalan ka na ng pag-asa sa disyerto at pagkatapos tanggap mo na mamamatay ka na, diba, na parang doon ka na manghihina kasi naligaw ka na at bigla mo nakita yung sasakyan mo sa kapahintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Grabe yung tuwa mo, grabe yung saya na meron ka dahil hindi mo expect yun pero mas higit ang tuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala dun sa tao na yun kapag ang alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbabalik loob. Lastly, bago tayo magtapos, sa isang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito yung tinatawag na hadith Qudsi. Ito yung patungkol sa pagpapatawad kay Allah subhanahu wa ta'ala, pagpapatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang alipin. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, mula kay Anas bin Malik radiyallahu anhu, sabi niya, narinig ko ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, qala Allah ta'ala, sinabi daw ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay hadith Qudsi. Hadith siya, pero sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, ya ibnu Adam, innaka mada'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Sabi dito, o anak ni Adan, hanggat ikaw ay nananawagan sa akin at humihingi ka sa akin, ikaw ay aking patatawarin sa anumang bagay na iyong nagawang pagkakasala. Ya ibnu Adam, law balagat dunubuka ananas sama'i tumastaghfartani ghafartu lak. Sinasabi rito, o anak ni Adan, sabi, kahit na ikaw ay nakagawa ng mga kasalanan at yung kasalanan mo ay umabot sa kalangitan at hingiin mo ang aking kapatawaran, ay patatawarin kita. Allahu Akbar. Sa karugtong, sinasabi rito, ya ibnu Adam, innaka law ataytani bi qurabil ardi qattaya. Sinasabi rito, tumalon. Ya ibnu Adam, law balagat dunubuka ananas sama'i tumastaghfartani ghafartu lak. Ya ibnu Adam,
innaka law ataytani bi qurabil ardi qataya thumma lakitani la tushriku bi syai'an la ataytuka bi qurabiha maghfira. Rawahu Tirmidhi wa qala hadithul hasan sahih. Sabi rito, o anak ni Adan, kung ikaw ay dumating sa akin nang ikaw ay may pagkakasalang kasing laki ng mundo, at pagkatapos ikaw ay humarap sa akin na hindi mo ako ipinagtambal ng pagsamba, ikaw ay aking pagkakalooban ng kapatawaran na kasing laki ng mundo. Allahu Akbar. So, may nakuha natin ang aral yun, kabilang sa aral na makukuha natin sa hadith na ito, sino man ang manalangin kay Allah ng taus-puso na ipag-aasam sa kanyang habag, ay pagkakalooban siya ni Allah ng kapatawaran sa kanyang mga nagawang kasalanan. Allahu Akbar. So, naway nakuha natin ang aral yun, mga kapatid. Lastly, kabilang sa gusto ko banggitin, yung mga gumagawa ng mga pamahiin. May mga pagkakataon na isang Muslim may hangover pa sa mga pamahiin, mga pampaswerte-swerte, no? So ito po ay binibigyan linaw ko na ito po ay wala sa pananampalatayang Islam. Sapagkat lahat po ng ating pangangailangan, ito ay inaasa po natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya nga tayo Muslim, di ba? Ang isang Muslim, naniniwala, nagtitiwala, umaasa kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, no? Tayo nagpapakup-kup sa kanya sa mga bagay na kung saan wala tayong kakayahan. So hanggang dito na lamang, mga kapatid, at naway nakuhaan natin ang aral ito at naway maging mabiyaya ang gabi na ito at magbunga at tanggapin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang ating mga pagsusumikap na ginagawa natin pang araw-araw. Allahumma amin. So hanggang dito na lamang, mga kapatid. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.